Medyo may kasalanan po ang ating pag-uusapan ngayon. Pero ito pong nangyari pong ito ay talaga pong hanggang ngayon pinipigure out ko pa rin kung bakit kahit sa isang believer na katulad ko, no? Siguro may gustong ipahiwatig ang Panginoong Jesus kung makinig mo mabuti, kung saan ko ilalagay yung faith ko. Kasi alam po ninyo yung popular belief na nagsisirculate, malamang hindi pa tayo pinapanganak mga some years back. Yung pag natanggal daw yung mga ngipin mo ay napanaginipan mo ito. I mean, sa panaginip mo, in your dreams, yung mga ngipin mo natanggal or naalis. May mahal ka raw sa buhay na papanaw. Ganon. I can't help but to share this with you. Kasi sa totoo lang po, before my parents went to the Lord, may mga natatangi po kong panaginip sa tungkol po sa kanila. My mom was diagnosed with cancer, and bago namin nalaman yung big news na she has a big C means cancer, no? Ako po ay nagkaroon ng panaginip, at doon po sa aking panaginip, may isang babae doon po sa aming gate na nag-aabot ng alimango, telling me, para saan po yan? Ate Marie. Kilala ko si Ate Marie. So, si Ate Marie pumunta roon sa panaginip ko po ito, nagbigay siya ng alimasag sa akin. Tapos, aanuhin ko po yan. Ibigay mo ito sa iyong mama. Hindi na nagising na po ako. I entertained that. Kasi alam po ba ninyo, nung napanaginipan ko po yon, ang mother ko po, on and off na pong nagpupunta sa hospital, humihingi siya ng mga payo sa mga kilala niyang doktor. Pero hindi pa po siya yung tawag dito, yung nadidiscover na may ganun nga siya. Humihingi lang siya ng mga gamot, ng mga kung ano-ano. Ang lungkot kasi right after ilang months lang, kinonfirm ng doktor po niya na, yun nga po, it's so sad. Napatanong ako noon, Lord, ano po ba yun? Kasi bilang isang mananampalataya, dapat po hindi tayo naniniwala doon. Di po ba? So, inignore ko. Nakalipas ang ilang panahon naman, daddy ko naman. Ito po yung sinasabi kong panaginip. Yung mga ngipin ko po, natanggal sa panaginip ko. Mahirap po itong i-share sa inyo kasi mabigat din po ang kalooban ko. Pero sabi ko po sa inyo, ang Panginoon nagbibigay po sa atin ng siguro opportunity kung saan natin ilalagay ang ating faith. Kasi bilang isang mananampalataya, kay Lord lang talaga natin ito dapat ilagay. Then after that, yun nga po, nagkaroon din po ng karamdaman ng daddy namin hanggang pumanaw. It's so sad. Hindi ko po maintindihan yung mga ganitong nangyari. Ako po ay nagugulumihanan during that time. Pero nung napag-isip-isip ko po, bilang isang Kristiyano, mananampalataya po tayo, no? Ako po, sabi ko, nagkataon lang lahat ng yon. I dismiss the idea. Kasi nandito po ako para magpalakas ng loob. Lagi tayong lumapit sa mahal na Panginoon. Actually, yung panaginip ko tungkol sa mami namin na yung alimango, sinabi ko yun sa daddy ko. Napaisip din ng daddy ko. Siya nagsabi, sa Bible lang tayo anak. Siya po nagsabi niyan. Pero yung panaginip ko about him na natanggal ang ngipin ko, hindi ko na po binanggit yan sa kanya. But I told my sister about that. Bible-believing Christian din. So, kay Lord lang tayo. Ang payo ko po sa inyo, pag may mga ganyan po, huwag nyo pong i-entertainin, ipag-pray nyo agad yung mahal nyo sa buhay.
Ako, ang nireveal sa akin ng Panginoon, maybe it's about time for them to go. May mga edad na po ang mga magulang natin, di po ba? So, maybe it's time for them to go. Pero, sa totoo lang po, mas maganda po sana kung nandito pa sila. Kasi mahal natin sila, hindi po ba? It's so strange. Kasi, sabi ko, total nag-share naman tayo ng word of the Lord Jesus Christ. How about magpasok tayo kako yung mga totoong naranasan natin na parang conflict sa Bible, sa ating buhay. Ako, ito po talaga ang pinakaano ko. Whenever naiisip ko to, Lord, parang ano bang paniniwalaan ko? Then, sumagot si Jesus from His word. Of course, I am the way, the truth, and the life. No one cometh the Father but by me. So, Lord, pasensya na po ako. Pasensya na po ko in-entertain ko yun. Kasi tingnan niyo po naman, bakit na panaginipan ko yung ang dami kong strange na panaginip. Alimango. Tanggalan ako ng ngipin. Tapos, nung ako ay bagong Kristiyano, may patay. Yung isang tiyahin ko sumisigaw, may patay, sabi niya. And then, pinuntahan namin yung libingan. Siyempre, ini-expect ko ang libingan, yung libingan na typical sa Pilipinas. Hindi po ba? Siyempre naman po, Pilipino tayo. Pero nakita po namin yung parang mga kuweba, yung parang sa Israel. Oh, bakit dito tayo pumunta? And then may isang sumisigaw, wala nang laman ng libingan. Wala nang laman ng libingan. Then pinagmasdan ko po yung libingan, parang libingan ng Panginoong Hesukristo. Then nagising na po ako. And then may isang napakaliit na boses na bumulong sa akin. Anak, wala nang laman yung libingan. Dahil yung laman ng libingan na yon, nabuhay ng magmuli at ngayon nasa puso mo na. Umiyak po ko noon. Lord, thank you dahil nakakilala ako sa iyo. Sabi ko sa Panginoong Jesus that morning, wala po akong ibang pinakamalaking achievement kundi actually hindi ko po achievement. Wala akong ibang pinakamalaking pwedeng ipagmalaki kundi yung ikaw ay nabubuhay sa akin. Kundi yung ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, na ako ay naging believer dahil sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Ang sarap po talaga. Pero ang hindi ko po talaga maiwasang entertaining pag naaalala ko yung mga panaginip ko, both from my parents. And even my sister, nasa ibang bansa, pero sabi niya, may panaginip din